yung ating sasakyan guys, na si Gray. So nilinis ko guys dahil napakadumi niya ginamit namin kahapon. Bagong ligo na naman. So papatuyuin ko lang siya and then pupunasan natin sa loob at babacuum natin sa loob. What's up mga kablog? So, kumusta? So, medyo matagal-tagal bago nasundan yung huling vlog ko nung nasa Korea pa tayo. Sa mga nagtatanong pala, so ito magbabalik na naman tayo dito sa ating pagbablog. Mag-update po ako kasi may mga kabulol tayo na nagtatanong kung ano ng update o latest na balita po kay Kabulol. So, sa mga hindi pa po nakakaalam guys, umuwi na po ako, nag-for good na po tayo. Nag-decide na po ako mag-for good dahil nagkaroon tayo ng medical issue. So, sumakit po yung spinal cord ko. Nung mga November last year po, pabalik-balik ako ng ospital. Nagpa-x-ray po ako, hindi nila makita sa x-ray. Nagpa-MRI din po tayo, doon na lang po nila nakita. Meron po tayong crack dito sa ating spinal cord. Siguro nakuha ko po to doon sa pagmamolde natin ng napakatagal na panahon. Almost 13 years po tayo sa Korea. So, yun po. Plano ko man talaga na umuwi ngayong taon na to, kaso sa June pa talaga, pero napaaga. Umuwi po tayo last year, so maglilimang buwan na po si Kabulol dito sa Pilipinas. Hindi po tayo nakapag-update sa inyo ng maaga, hindi po ako nakapag-vlog nung pagdating ko rito dahil marami tayong inasikaso, marami tayong sinetel ng mga important matters. So, kasama na dito yung, siyempre, nag-isip din tayo kung ano yung magiging source of income natin pag uwi natin sa Pilipinas. Alam naman po natin, kapag isa kang OFW, kumikita ka ng 6 digit, lalo na sa South Korea, talagang mararamdaman mo talaga, masasaktan ka talaga, hahanapin mo talaga yung sinasahod mo monthly, yung remittance na napapadala natin sa Pilipinas. Pero siyempre at the same time, kailangan din nating timbangin kung ano yung mas importante. So sa edad ko, nagkakaedad na rin tayo. Kagaya na sabi ko, 13 years ako sa South Korea, naka 3 years tayo sa Middle East. So kung ipagsama mo yun, almost 16 years ako nawali sa pamilya ko. So sa lahat ng mga nakakapanood nito, so gusto ko pong ibahagi sa inyo, darating yung araw na hindi naman habang buhay nasa abroad tayo. Darating din yung point sa buhay natin na kailangan nating mamili talaga. So sa kagaya ko, talagang ginugol ko yung pagtatrabaho sa South Korea. Wala akong sinayang na pinapadala ko lahat. Ito, nakapundar tayo, may konting naipon tayo at may nakatulong din yung mga benefits na nakuha natin sa South Korea kahit paano napapaikot natin. Sa mga hindi nakakalam na pumasok po tayo sa mundo ng pagbabuy and sell. So may page po tayo, ARC Trade, sa mga gustong kumuha pala mag-avail ng mga second-hand used but not totally obvious. Semi brand new condition naman po yung mga motor. Kung gusto nyo pong bumili sa atin, so bibigyan ko po kayo ng malaking discount. So dahil isa po kayong OFW, alam ko po yung kalagayan natin dyan. So sa mga gusto mag-avail po, so medyo marami na rin po tayong naibenta magbuhat po nung umuwi ako sa Pilipinas. So yun, balik po tayo sa topic natin. So gusto lang pong ipaalam sa inyo na syempre kahit papano malaking bagay talaga ang pagiging isang EPS nakapagtrabaho sa South Korea dahil no college degree na required at hindi mo kailangan ng napakadaming diploma, kahit elementary graduate ka lang makakarating ka ng South Korea. So darating tayo sa puntong siguro may plano sa atin ng Diyos. So ako talaga ramdam ko na talaga yung sabi ko nga sa mga kasama ko lagi, tapos na ako sa pasipagan, tapos na ako sa pagalingan, tapos na ako sa pagpapasikat sa pagdating sa trabaho, sa mga kasama, kung paano ko. Tapos na ako dun Dumating na ako sa puntong talagang isang araw, gumising ako parang hinahanap ko na rin yung pamilya ko na makakasama sila dahil yun nga, isang beses lang tayo mabuhay dito sa mundong ibabaw. Darating ang time na baka pag-uwi natin sa pamilya natin, mahina na tayo, inaalagaan na nila tayo, o hindi na natin pwedeng kainin yung gusto natin kainin dahil bawal na. Hindi na natin pwedeng puntahan yung gusto nating lugar na puntahan dahil mahina na tayo. So ayoko naman dumating ako sa puntong ganun. So in my age, bata pa ako, maaga akong namulat sa kahirapan. Talagang ginapan ko talaga yung mga bagay na gusto ko marating sa buhay. Pinaghirapan ko yung mga bagay na nakamit ko. Kaya sa loobin ko, sa asawa ko, laging ko sinasabi, ang mga bagay na pinaghirapan mo, hindi basta-basta mawawala na lang ng parang bula. Lalong-lalo na galing sa dugo at pawis ko, yung sabi ko sa asawa ko. So ito, sa awa ng Diyos,
'di ba? Napakabait talaga ng Panginoon. So medyo kahit papaano maganda naman nagiging flow, maganda yung pasok ng ano kahit papaano, kahit yung pang-araw-araw lang na nakukuha natin kaysa sa palabas ng palabas yung mga pera, lalo na yung naiuwi natin na kahit magkano man lang yan, napaka-importante talaga na may pumapasok kaysa sa labas na labas ng pera. So hindi naman ako marangyang ano, wala naman akong hinahangad na ano, kung ano yung nasa harap ko, kontento na ako, makasama ko lang yung pamilya ko. Yun naman ang pinaka-importante. Anin mo yung bahay, sasakyan, dami ng lote mo, dami ng ari-ariya mo, dami ng pera mong nakaipon sa bangko, kung wala ka namang pamilya, di ba? Para saan yun, di ba? Wala. So yun lang ang gusto kong ipaalam po sa inyo na eto, magko-continue naman tayo sa pagbablog. So kumusta na yung mga solid viewers natin dyan, yung mga dating nagtatanong about kailan ang exam, paano makapasa sa exam. So yung mga nai-inspired o nai-inspired ko o yung tinatangkilik yung mga bawat videos na ina-upload natin. Maraming salamat po sa inyo. Sana hindi niyo po nalilimutan si Kabulol. So maraming salamat po talaga. Hindi ako magsasabi sa inyo kasi batid ko na ilang buwan din ako nawala sa YouTube pero marami pa rin nagko-comment nangangamusta ano na nangyari kay Kabulol. So naiwan doon si Gopoge, si Kenneth. So yung ganun talaga eh. Dumating tayo sa puntong hindi na ako nakakapagtrabaho. So isang araw nagmamolde tayo, hindi ako makayuko. Pag yumuyuko ako, parang nakukuryente ako dito sa likod. So pinahinga ko, hindi ako makapagtrabaho kahit pumapasok ako, tapos 2 oras lang ako, umuwi ako sa trabaho, kasi malapit lang yung bahay namin doon, ayoko naman na nakakabala ko, nakakaistorbo sa mga kasama ko, kaya ang nangyari, sabi ko sa isip ko, sadyang hindi na ako kayang magtagal, baka hindi ko na kaya magtagal, nabubulol na naman, gawa ng talagang iniintindi ko talaga, grabe, ako yung taong sanay ako sa hirap, sa konting sakit ng katawan, sakit ng likod, nakakaya ko pero dumating yung araw na talagang parang kinabahan ako dahil baka pag-uwi ko hindi na ako makatayo, mauwi sa operasyon. Kaya yun ang kinatakot ko dahil mas malaking gastos yun. So yun, eto sa awa ng Diyos kailangan lang palang ipahinga kahit papaano pero nararamdaman ko pa rin kapag tumatayo ako. So eto siguro yung parang inani ko sa loob ng mahabang panahon na payuko, tayo, yuko, tayo, tapos ang bigat pa ng binubuhat. So sa awa ng Diyos ganito lang nangyari, yung iba nga nababalitaan ko na nauwi pa sa operasyon. So yun lang guys, so abangan nyo susunod kong video. So, kayong nasa South Korea o sa Pilipinas man, ito lang yung may advice ko po sa inyo kung papunta na kayo ng South Korea. So, ganyan talaga, kailangan nating may gawin, kailangan natin magsakripisyo talaga. Kung sa tingin nyo kulang pa o may inaasa mo, may gusto pa kayong maabot o marating sa buhay. Hindi natin kailangan ng sobra-sobra, ang kailangan lang natin yung makontento tayo kung anong meron tayo. So, syempre, galing tayo sa wala, kailangan natin magbanat ng buto, hindi naman paggising mo na babagsak na lang sa harapan mo yan. Lahat ng bagay may consequence, ginusto mo mag-Korea, kaya pagtyagaan mo yung trabaho dyan, mahirap man o ano man klase ng trabaho na abutan mo dyan, makisama kayo ng napaka-importante. Dahil magbubunga ng maganda yung mga bagay na talagang pinaghihirapan mo, lalong-lalo na galing sa digot pawis mo. So tyaga lang, balang araw makakasama nyo rin yung pamilya nyo. Alam ko, bawat isa sa atin may mga kanya-kanyang gusto, may mga kanya-kanyang ideya, may mga kanya-kanyang plano kung bakit tayo nag-ibang bansa at ngayon nasa ibang bansa kayo, pinapangarap naman ninyo na makapiling muli yung mga mahal nyo sa buhay, lalo-lalo yung asawa, magulang at mga anak. So tiyaga lang, darating din kayo sa puntong kagaya na naramdaman ko. So magtiwala lang kayo sa sarili nyo, sa taas, huwag kayong makalimot. Yan lang pinaka-importante. Again, maraming salamat po. Nag-update lang po ako sa inyo. Yung vlog na to para malaman po ninyo na yan, magbabalik na ulit po tayo sa pagbablog. Ipapakita ko naman ngayon kung ano yung buhay na naghihintay sa atin dito, kung ano yung pwede ninyong gawin at para makita nyo naman kung paano tayo magkano dahil maraming mga OFW na umuwi ng Pilipinas, one day millionaire. Kaya back to zero ang naging kalagayan po nila. Hindi lang sa ibang bansa, particular na sa mga ex-Korean na babalitaan po ninyo, na nakakilala po ninyo, na pagkatapos ng kontrata sa Korea, umuwi, tapos makalipas lang ng ilang buwan, wala na naman, parang hindi sila galing abroad. So yun po yung pinaka-iiwasan natin. Kaya napaka-importante yung mga dala nating kahit konting naipon natin, yung ipagsama natin, pati yung mga benefits na nakuha, isang magandang panimula yun para makapag-simula tayo ng panibagong buhay natin dito sa Pilipinas. Napakahirap sa Pilipinas. Lalo na't kung wala kang trabaho dahil may edad na tayo, ano pa bang maaasahan natin dito, di ba, sa dami ng mga unemployed dito, dadagdag pa ba tayo? So, kailangan diskarte, mag-isip tayo kung anong pwede nating gawin at nang may pumapasok naman na pera. Sa kagaya ko yun, nag-start tayo, kumbaga parang pinag-aaralan natin, pumasok tayo sa mundo ng pagbabayad sale. So yun lang guys, maraming salamat sa mga tumangkilik, nanood ngayon. So gusto ko lang pong batiin lahat ng mga viewers ko na talagang maraming salamat. Gusto ko po magpasalamat pala, yun pala hindi ko sabihin. So paano guys, dito na lang. So sana makita ko po kayo muli sa susunod na gagawin kong video. So annyeonghaseyo guys, salamat po.